Isang malakas na kalabog ang bumasag sa masayang tugtugin ng party. Tumigil ang tawanan. Natigilan ang mga panauhin na may hawak na kopitan ng champagne. Lahat ng mata ay napako sa gitna ng grand ballroom ng Villa Celestina. Doon, sa malamig na sahig na gawa sa marmol, nakasalampak si Doña Esperanza Villamar. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot sa ilalim ng kanyang katawan. Ang perlas na kwintas na regalo ng kanyang yumaong asawa ay kumalat sa sahig na parang mga luhang namuo. Hindi ang sakit ng kanyang balakang ang unang naramdaman niya, kundi ang matinding hiya na gumapang sa buong pagkatao niya. Parang may isang daang karayom na tumusok sa kanyang puso. Ilang segundo lang ang nakalipas para sa kanya. Iyon ang pinakamatagal na sandali sa buong buhay niya. Kanina lang, ang puso niya ay puno ng purong kaligayahan. Nakatayo siya sa gilid, isang reyna sa kanyang sariling palasyo, pinagmamasdan ng kanyang nag-iisang anak na si Marco. Ang kanyang Marco. Ang buhay niya. Ang hininga niya. Guwapong-guwapo ito sa suot na puting tuksido. Katabi ang asawa nitong si Rivka Soriano. Isang babaeng may ganda na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Habang pinapanood niya silang mag-asawang humiwa ng kanilang wedding cake, tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang yumaong asawa, si Alfonso. Nagawa ko, mahal, bulong niya sa hangin. Napalaki ko ng maayos ang anak natin. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na binasag ng isang malupit na katotohanan. Dahan-dahan, sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta sa sahig. Lumapit si Rivka. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng pulot. Pero ang mga mata nito ay may kakaibang lamig. Mama Esperanza, sabi ni Rivka, sapat lang ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Mukhang pagod na po kayo. Perhaps it's time for the old queen to rest. May bago ng reyna ang Villa Celestina ngayon. Naramdaman ni Esperanza ang panginginig ng kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Rivka, iyan ba ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa ina ng iyong asawa? Mahinahon, ngunit may diin niyang sagot. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rivka. Oh mama, nagpapatawa ka ba? Panahon na para malaman ninyo kung saan kayo lulugar. At pagkatapos, nang akmang lalagpasan siya ni Rivka, bahagya nitong ibinangga ang kanyang balikat kay Esperanza. Isang pagbangga na tila aksidente lang sa mata ng iba. Pero para kay Esperanza, ramdam niya ang puwersa, ang intensyon. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya. Ngayon, habang nakatingala mula sa sahig, ang tanging hinanap ng kanyang mga mata ay si Marco, ang kanyang anak, ang kanyang tagapagtanggol. Nakita niya ito. Nakatayo, ilang talampakan lang ang layo. Nakatingin ito sa kanya. Walang gulat sa mukha nito, walang awa, walang galit para sa asawa nito. Ang mukha ni Marco ay blanco, parang isang estranghero. Nagmamakaawa ang mga mata ni Esperanza. Marco, anak, tulungan mo ako. Ngunit hindi gumalaw si Marco, hindi ito nagsalita. Iniwas lang nito ang tingin na para bang ang ina na nag-alay ng buong buhay para sa kanya ay isang kahihihiyan na ayaw niyang makita. Sa tabi nito, nakangisi si Rivka, isang ngangisi ng tagumpay. Sa sandaling iyon, mas matindi pa sa sakit ng kanyang pagkakabagsak ang naramdaman ni Esperanza. Isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang tiwala, ang pagmamahal, ang kanyang puso. Dahan-dahang tumayo ang ilang bisita para tulungan siya, ngunit hindi na niya sila nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na piniling manahimik. Piniling talikuran siya sa harap ng buong mundo. At sa sandaling iyon, alam ni Esperanza na hindi ang malamig na sahig ang sumalo sa kanya, kundi ang katotohanang tuluyan na siyang binitiwan ng sarili niyang anak. Ilang araw nang nakasara ang pinto ng kwarto ni Doña Esperanza,
At sa bawat araw na iyon, paulit-ulit na tinititigan ni Marco Villamar ang pinto na yon na para bang isa yung pader na hindi niya kayang wasakin. Ang bawat hibla ng kahoy sa pinto ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakasala. Gabi-gabi, dinadalaw siya sa panaginip ng mga mata ng kanyang ina noong gabing iyon, ang mga matang puno ng sakit, ng pagtataka, at ng isang tanong na hindi niya masagot. Bakit? Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato. Sinusubukan niyang huminga, pero kinakapos siya. Ang Villa Celestina, na dati ay isang paraiso ng kaligayahan, ay naging isang malawak na kulungan ng kanyang konsensya. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at dahan-dahang lumapit sa pinto ng ina. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang may nakakadinang bakal sa kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, pero nanigas ito sa hangin. Anong sasabihin niya? Ma? Sorry? Masyadong mababaw ang salitang yon para sa sugat na nilikha niya. Ma? Sabi niya, halos pabulong. Please! Walang sagot. Ang katahimikan mula sa loob ng kwarto ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ma, mag-usap tayo. Isang kaluskos lang mula sa loob ang kanyang narinig, tapos ay katahimikan ulit. Alam niyang gising ito. Alam niyang naririnig siya nito. At alam niyang pinipili nitong huwag siyang sagutin. Isang kamay ang humaplos sa kanyang likod. Malambot, pero para kay Marco, may dala itong bigat na parang kadena. Mahal, bulong ni Rivka, ang kanyang boses ay tila musika na pilit pinapakalma ang isang papalapit na bagyo. Hayaan mo na muna siya. Bigyan natin siya ng panahon para mag-adjust. Tumango lang si Marco, hindi magawang lumingon. Ang salitang mag-adjust ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, na siyang nagtayo ng lahat ng ito, ang kailangang mag-adjust, pero wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon. Ang sikretong hawak ni Rivka ay isang lason na kumalat na sa buong sistema niya. Pinaparalisa ang kanyang dila at ang kanyang tapang. Bumaba sila para sa hapunan. Ang mahabang mesa na gawa sa narra na dati-rati puno ng kwentuhan at tawanan, ngayon ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Si Doña Esperanza ay naroon, sa kanyang karaniwang upuan. Ngunit para siyang isang anino. Tinitikman lang niya ang kanyang pagkain, ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatuon sa kawalan. Si Rivka ang bumasag sa katahimikan. Naiisip ko lang, mahal. Simula niya, habang magiliw na hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang lumang study ng papa mo, masyadong madilim at malungkot doon. Ano sa tingin mo kung gawin nating home theater? Mas magiging masaya, di ba? Nabitawan ni Marco ang kanyang kubyertos. Isang malakas na kalansing ang ginawa nito sa plato. Agad siyang napatingin sa kanyang ina. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ang study ng kanyang ama ay sagrado para kay Esperanza. Iyon ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng alaala ni Don Alfonso. Ang kanyang mga libro, ang kanyang pluma, ang amoy ng kanyang tabako, na tila nananatili pa rin sa hangin. Hindi nagsalita si Doña Esperanza. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang kanyang mga kubyertos, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang serbilyeta at tumayo. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang isang bagyong namumuo. "Excuse me?" Sabi lang nito sa mahinang boses bago tumalikod at naglakad paalis. Naiwan silang dalawa ni Rivka sa katahimikan. Gustong-gusto ni Marco na sumunod, na pigilan ng kanyang ina, na sigawan si Rivka. Pero nang tingnan niya ang kanyang asawa, nakita niya ang isang babala sa mga mata nito. Isang paalala. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Rivka, na parang nababasa ang kanyang isip. Masasanay din siya. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Naglalakad-lakad siya sa pasilyo nang mapadaan ulit siya sa kwarto ng kanyang ina. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya. Ang nakita niya ay dumurog sa kanyang puso.
Nakaupo si Doña Esperanza sa gilid ng kanyang kama. Yakap-yakap ang isang lumang litrato. Ang litrato nilang tatlo, siya, ang kanyang ina, at ang kanyang ama. Noong isa pa lamang siyang batang paslit, masaya, at walang inaalala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng kanyang ina, dumaloy sa salamin ng litrato. Mabilis na tumalikod si Marco, hindi na kinaya ang tanawin. Ang bawat luhang iyon ay parang isang patak ng kumukulong langis sa kanyang kaluluwa. Pumunta siya sa balkonahe para magpahangin. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang bahay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. 2 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alfonso Villamar, ang pumatay. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone. Sa kabilang dako ng silid, sa likod ng salaming pinto, nakatayo si Rivka. Nakatingin ito sa kanya at ngumiti ito. Hindi ito isang nangiti ng pagmamahal. Ito ay isang nangiti na malamig, ngiti na alam ang lahat. Isang nangiti ng tagumpay. Ang hardin ng Villa Celestina ay dati-rating kanlungan ni Esperanza. Dito niya inaalagaan ang mga rosas na kasing edad ng pagsasama nila ni Alfonso. Dito siya umuupo tuwing hapon, nagbabasa ng libro habang pinapanood ang batang si Marco na naghahabulan ng mga paru-paro. Ang bawat bulaklak, bawat dahon ay may kwento. Ang hardin ay isang extension ng kanyang puso. Ngayon, isa na itong sementeryo ng mga alaala. Habang naglalakad siya sa mga pamilyar na landas, pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang tahanan. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga pangungutya. Ang mga bulaklak ay tila yumuyuko sa awa. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng isang mundong nawala na. Ang mundo kung saan siya ang reyna. Ang ilaw ng tahanan. Ang Esperanza ngayon ay isang anino na lang. Isang matandang babae na naghihintay na lang na malanta. Katulad ng mga rosas na hindi na niya dinidiligan. Pumasok siya sa silid-aklatan. Isang lugar na hindi na pinapansin ni Rivka. Makapal na ang alikabok sa mga libro. Hinaplos niya ang mga ito. Naaalala ang mga gabing binabasahan niya si Marco ng mga kwento ng kabayanihan at katapangan. Saan ako nagkamali? Tanong niya sa sarili. Saan nawala ang batang lalaking iyon na nangakong poprotektahan ako habang buhay? Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, napaupo siya sa isang lumang silya. Binuksan niya ang isang drawer ng mesa para maghanap ng papel at sobre, iniisip na sumulat na lang. Kanino? Hindi niya alam. Gusto niya lang ilabas ang lahat. Sa ilalim ng mga lumang stationery, may nakita siyang isang sobre na medyo naninilaw na. Kinuha niya ito. Nakasulat dito ang pangalan ng nagpadala, Lira Mendoza. Si Lira, ang anak ng dati nilang labandera, isang batang babaeng matalino at puno ng pangarap. Naalala ni Esperanza kung paano niya nakita ang potensyal sa mga mata ng bata. Siya ang nagpaaral dito, mula high school hanggang sa makapagtapos ito ng abogasya, bilang pasasalamat sa tapat na serbisyo ng ina nito. Binuksan niya ang sobre at binasa ang sulat sa loob. Ito ay isang sulat pasasalamat na ipinadala ni Lira pagkatapos nitong pumasa sa bar exam. Ilang taon na ang nakalipas. Doña Esperanza. Simula ng sulat, ang sulat kamay ni Lira ay malinis at puno ng determinasyon. Hindi po sapat ang salitang salamat para sa lahat ng tulong ninyo. Itinuring ninyo akong parang pamilya. Ipinakita ninyo sa akin na ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap. Dahil po sa inyo, may boses na ako ngayon para ipaglaban ang tama. Pangako po hindi ko kayo bibiguin.
Hinding-hindi ko po kalilimutan ang kabutihan ninyo. Habang binabasa ni Esperanza ang bawat salita, isang bagay ang nagsimulang gumalaw sa loob niya. Isang bagay na matagal nang natutulog. Pag-asa. Ang mga salita ni Lyra ay parang isang patak ng tubig sa isang tuyong lupa. May boses na ako ngayon para ipaglaban ang tama. Napatingin si Esperanza sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Nakita niya ang isang babaeng talunan. Isang mukhang pagod. May mga matang puno ng luha at mga balikat na binagsakan ng mundo. Ito ba ang gusto niyang makita ni Alfonso kung sakaling nabubuhay pa ito? Ito ba ang imaheng iiwan niya sa mundo? Hindi. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Ang apoy na yon ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang biglaang pagkaunawa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay napalitan ng isang biglaang lakas. Tumingin siyang muli sa salamin. Hindi ito ang katapusan ko, bulong niya sa kanyang refleksyon. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at isang balabal. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Dahan-dahan siyang lumabas sa likurang pinto, kung saan naghihintay si Manggorio, ang matandang hardinero na mas tapat pa sa sarili niyang anak. Manggorio, pakidala mo ako sa syudad. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Walang tanong na tumango si Manggorio. Habang papalayo ang lumang kotse mula sa Villa Celestina, pakiramdam ni Esperanza ay para siyang isang bilanggo na nakatakas. Bawat metro na nilalakbay nila palayo ay isang metrong paglapit niya sa kanyang sarili. Huminto sila sa harap ng isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa itaas, nakaukit sa pilak na mga letra ang mga salitang Mendoza Law Firm. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Itinulak niya ang mabigat na salaming pinto at pumasok. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng abalang opisina, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang babae. Nakasuot ito ng eleganteng itim na blazer. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Nakatutok ito sa mga papeles sa kanyang harapan. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pangarap ng isang bata, ngayon ay matalas at puno ng talino ng isang batikang abogado. Nanlaki ang mga ito sa pagkabigla. Doña Esperanza? Agad na ipinasok ni Lyra si Doña Esperanza sa kanyang pribadong opisina, malayo sa mga matang mapanuri ng kanyang mga staff. Ipinagsara niya ito ng pinto at sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang matigas na abogado at napalitan ng isang anak na puno ng pag-aalala. Maupo po kayo, Donya, sabi niya habang inaayos ang isang komportableng silya para sa matanda. Kukuha po ako ng tubig. Ang bawat galaw ni Lyra ay puno ng respeto at pagmamahal. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang anino na lang ng dating Doña Esperanza na kilala niya. Ang babaeng may tindig ng isang reyna at ngiti na kayang magpainit ng kahit anong silid. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay parang isang basag na salamin, pilit na pinagdudugtong ang mga piraso ng kanyang sarili. Nang maiabot na niya ang tubig, nagsimulang magkwento si Esperanza. Salita bawat salita, inilatag niya ang lahat. Ang pagpapahiya sa kasal, ang pananahimik ni Marco, ang unti-unting pag-agaw ni Rivka sa Villa Celestina. Habang nagsasalita si Esperanza, ang kanyang boses ay nanginginig. Puno ng sakit na tila ngayon lang nakahanap ng labasan. Tahimik na nakikinig si Lyra. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang unti-unting pag-init at pagkuyom ng kanyang mga kamao. Isang uri ng galit ang umakyat sa kanyang sistema.
Isang galit na hindi para sa isang kliyente, kundi para sa isang taong itinuring niyang pangalawang ina. Ang pangakong binitiwan niya sa sulat noon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ko kayo bibiguin. Nang matapos si Esperanza, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pwede natin silang kasuhan, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may talim. Slander, emotional abuse. Marami tayong pwedeng isampa. Pero huminga siya ng malalim, tinitimbang ang bawat salita. Pero Donya, alam nating pareho kung anong mangyayari. Gagamitin nila ang pera at impluwensya nila. Magiging isang circus ang kaso. Gagamitin nila ang media para sirain ka, para palabasin na isa kang matandang nagselos lang sa bagong asawa ng anak niya. Sa huli, baka sila pa ang magmukhang biktima. Nakita ni Lyra ang pagbagsak ng pag-asa sa mga mata ni Esperanza. Iyon ang katotohanan. Isang marumi at masakit na katotohanan. Tumayo si Lyra at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang mundo ay isang gubat at ang mahihina ay laging talo. Pero natutunan niya sa batas na hindi laging lakas ang nananalo. Minsan, talino. Ang paghihiganti Donya ay hindi laging nangangahulugan ng pag-atake, sabi ni Lyra habang nakatalikod pa rin. Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pag-agaw sa kapangyarihan na inaabuso nila. Humarap siya at may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, matalino at mapangahas. Hindi natin sila lalabanan sa kanilang teritoryo. Gagawa tayo ng sarili nating larangan. Lumapit siya sa mesa at inilatag ang kanyang plano. Ang yaman ng mga Villamar, ang Villa Celestina, ang mga negosyo, ang mga lupain. Lahat ay nakapangalan sa inyo at sa yumaong si Don Alfonso. Tama po ba? Tumango si Esperanza, naguguluhan. Kung gayon, patuloy ni Lyra, hindi natin kailangang bawiin ang kahit ano dahil sa simula pa lang, sa inyo na ang lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay ilipat ito. Ilipat? Saan? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Sa isang lugar na hindi nila kayang hawakan, hindi nila kayang angkinin, hindi nila kayang sirain. Itatayo natin ang Don Alfonso Villamar Scholarship Foundation. Nanlaki ang mga mata ni Esperanza. Ililipat natin ang lahat ng ari-arian sa pundasyong yon, paliwanag ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang Villa Celestina ay magiging headquarters nito. Ang kita ng mga negosyo ang popondo sa mga scholar. Sa isang pirma lang, Donya, mawawalan sila ng lahat. Mawawalan sila ng bala. Mawawalan sila ng kapangyarihan. Hindi sila makakapalag dahil gagawin natin ito sa legal na paraan. Sa ngalan ng kawanggawa, sinong kokontra sa isang bagay na kasing dangal niyan? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na emosyon ang bumalik sa mga mata ni Esperanza. Ang apoy na matagal nang namatay ay muling nag-alab. Ang paghihiganti ay hindi na tungkol sa pagdudulot ng sakit, kundi sa paglikha ng kabutihan mula sa isang masamang karanasan. Ito ay isang pagbangon. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng determinasyon. Gawin natin, sabi ni Esperanza. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mabilis na kumilos si Lyra. Inihanda niya ang lahat ng mga dokumento, tinawagan ang mga tamang tao. Pagkalipas ng ilang oras, inilatag niya ang isang makapal na folder sa harap ni Doña Esperanza. Narito na po ang lahat, sabi ni Lyra. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Pero kailangan ninyong malaman, kapag pinirmahan ninyo ito, Doña, wala nang atrasan. Kinuha ni Esperanza ang mamahaling pluma mula sa mesa. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa linya
kung saan ilalagda ang kanyang pangalan. Isang sobrang may tatak ng pinakamahal na law firm sa bansa ang dumating sa Villa Celestina. Hindi ito para kay Doña Esperanza. Nakapangalan ito kay G at Gingerbart Marco Villamar. Nasa gitna ng almusal sina Marco at Rivka nang iabot sa kanila ng isang katulong ang sulat. Binuksan ito ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Habang binabasa niya ang mga legal na salita sa papel, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala. Ano ba yan, mahal? Tanong ni Rivka, habang eleganteng humihigop ng kanyang kape na tila walang pakialam. Inabot ni Marco ang sulat, kinuha ito ni Rivka at sinimulang basahin. Sa unang mga talata, kalmado pa ang kanyang mukha. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Ang kanyang mga labi ay nagiging isang manipis na linya. Ang tasa ng kape ay ibinaba niya ng may puwersa. Lumilikha ng isang malakas na kalansing sa platito. Pundasyon. Halos isitsit niyang sabi. Ang bawat pantig ay may halong lason. Don Alfonso Villamar Scholarship Foundation. Tumayo siya. Ang papel ay kinuyumos niya sa kanyang kamay. Ang matandang yun! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Ang maskara ng isang mahinhin at mapagmahal na asawa ay tuluyang nahulog. Inilalabas ang isang mukhang puno ng purong galit. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang lahat? Ang bahay na to? Ang mga negosyo? Ang mana mo? Napatayo na rin si Marco, nanginginig. Rivka, kumalma ka. Kumalma? Marco, nag-iisip ka ba? Buong buhay mo, ito ang ipinangako sa'yo. At sa isang pirma lang ng walang kwenta mong ina, nawala ang lahat. Lumapit siya kay Marco, tinuturo ang dibdib nito. Kasalanan mo to. Sinabi ko na sa'yo na kontrolin mo ang nanay mo. Dapat sa simula pa lang, ipinakita mo na sa kanya kung sino ang reyna sa bahay na to. Pero anong ginawa mo? Wala. Dahil duwag ka. Isa kang malaking duwag. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Pero mas matindi pa sa sakit ang takot na gumuhi sa kanyang isipan. Ang plano nilang dalawa ay gumuho. Napasabunot si Rivka sa kanyang buhok, naglalakad pabalik-balik na parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama, nakahiga sa isang murang kama sa ospital. Payat, maputla, at puno ng galit. Niloko niya ako, Rivka. Bulong ng kanyang ama, ang boses ay paos. Si Alfonso Villamar, kinuha niya ang lahat sa akin, ang negosyo, ang dignidad ko, at pagkatapos ng ilang linggo, ang aksidente. Isang gabi, isang mabilis na kotse, at isang buhay na kinuha ng walang hustisya. Ang driver? Walang iba kundi si Don Alfonso Villamar. Mula noon, isinumpa ni Rivka sa sarili niya. Babawiin niya ang lahat, hindi lang ang pera. Babawiin niya ang buhay na kinuha sa kanila. Sisirain niya ang mga Villamar mula sa loob. Ang kasal kay Marco ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano. At ngayon, ang matandang babaeng iyon ay sinira ang lahat. Biglang tumigil si Rivka sa paglalakad. Humarap siya kay Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang kalkuladong lamig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang peke, pero epektibo. Lumapit siya kay Marco at niyakap ito ng mahigpit. Kasalanan ko ito, mahal. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Masyado kong minaliit ang matanda. Masyado akong naging kampante. Hinaplos niya ang mukha ni Marco. Pero aayusin natin to. Magkasama tayo dito, di ba? Hindi tayo pwedeng matalo. Tumango si Marco
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang pagiging malambing ni Rivka ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang galit. Humiwalay si Rivka sa pagkakayakap at kinuha ang kanyang cellphone. Lumayo siya ng kaunti na para bang may pribadong tawag na kailangang gawin. "Hello?" sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakal na determinasyon. "Kailangan ko ng serbisyo mo." Isang maikling katahimikan. "Gusto kong malaman ang lahat," sabi ni Rivka habang nakatingin sa labas ng bintana, sa direksyon ng syudad. Lahat ng baho, lahat ng sikreto, lahat ng kahinaan. "Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Atty. Lira Mendoza. Lahat." Ang opisina ni Lira Mendoza ay ang kanyang kaharian. Ang mga pader ay puno ng mga libro ng batas. Ang kanyang mesa ay laging malinis at organisado. Para sa kanya, ang batas ay hindi lang trabaho. Ito ay isang sining. Isang sining ng paghahanap ng katotohanan sa gitna ng isang gubat ng kasinungalingan. At sa kaso ng mga Villamar, pakiramdam ni Lira ay may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na malalim at madilim na hindi pa lumulutang sa ibabaw. Ang deklarasyon ni Doña Esperanza tungkol sa pundasyon ay naging matagumpay. Nagdulot ito ng ingay sa alta sosyedad, pero walang nagawa sina Marco at Rivka. Legal ang lahat, ngunit alam ni Lira na hindi doon magtatapos ang laban. Ang isang taong katulad ni Rivka na kayang manakit ng isang matanda sa harap ng publiko ay hindi basta-basta susuko. "May mali," bulong ni Lira sa sarili habang nakatitig sa lumang folder ng kaso ng aksidente ng ama ni Rivka. Paulit-ulit na niyang binasa ang mga report. Isang hit and run, sabi sa opisyal na ulat. Si Don Alfonso Villamar ang driver, pero ang ama daw ni Rivka ang biglang tumawid sa madilim na highway. Kaso sarado. Walang pananagutan si Don Alfonso. Masyadong malinis, masyadong simple. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador, isang dating pulis na nagngangalang Mang Tonyo. "Tonyo, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Soriano, lalo na ang ama ni Rivka," sabi ni Lira sa telepono. "Hindi lang yung aksidente. Gusto kong malaman ang estado ng buhay nila bago mangyari iyon. May negosyo ba? May mga kaaway?" Habang naghihintay ng balita mula kay Tonyo, sinimulan ni Lira ang sarili niyang imbestigasyon. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Mga lumang artikulo ng balita, mga business registry, mga social media account. Isang lumang artikulo mula sa isang business gazette ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay tungkol sa isang maliit na construction company na biglang nalugi. Ang pangalan ng may-ari, Enrique Soriano. Ang pangalan ng kanilang major business partner na biglang umatras sa kasunduan, Villamar Holdings, sa pamumuno ni Don Alfonso Villamar. Ang petsa ng artikulo, 2 linggo bago ang aksidente. "Ito na," bulong ni Lira. Ang motibo ni Rivka ay hindi lang dahil sa aksidente. Mas malalim pa. Ito ay tungkol sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Kinagabihan, habang pauwi na siya, nakaramdam siya ng kakaiba. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang rear view mirror, isang itim na motorsiklo na walang plaka. Mabilis niyang iniba ang kanyang ruta. Lumiko sa mga masisikip na kalye. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang motorsiklo. Maaaring guni-guni niya lang, pero sapat na yon para alertuhin siya. Nagsisimula na silang gumanti. Pagdating niya sa kanyang apartment, isang email ang naghihintay sa kanya. Walang subject at galing sa isang email address na puro numero at letra lang. Nag-alinlangan siyang buksan ito, pero itinulak siya ng kanyang kuryosidad. Sa loob ng email, may isang attachment, isang litrato. Ang litrato ay malabo, tila kinunan mula sa malayo. Pero malinaw kung sino ang mga nasa litrato. Si Rivka Soriano nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang madilim na eskinita.
Ang lalaki ay kilala sa mundo ng teknolohiya. Isa siyang eksperto sa video at photo manipulation. Nalamig ang mga kamay ni Lira. Bakit makikipagkita si Rivka sa isang taong katulad nito? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tonyo. Attorney? Sabi ng matandang investigador. Ang kanyang boses ay seryoso. May nalaman ako mula sa isang dati kong kasamahan sa presinto tungkol sa aksidente ni Enrique Soriano. Ano yon? Mabilis na tanong ni Lira. May CCTV footage daw noon mula sa highway. Pero ang kopya na isinumite sa pulis, yun lang ang tiningnan nila. Ang sabi ng source ko, bago pa man dumating ang mga investigador sa crime scene, may mga tauhan na daw na dumating at kinuha ang orihinal na recording mula sa control room ng highway. Napatayo si Lira. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkalugi ng negosyo, ang aksidente, ang video expert, ang nawawalang orihinal na footage. Tonyo, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay puno ng urgensya. Hanapin mo ang orihinal na CCTV footage mula sa highway noong gabing iyon. Hindi ang kopya na isinumite sa pulis. Hanapin mo ang raw file. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Kailangan kong makita ang video na yon. Hating gabi na sa opisina ni Lira, pero hindi niya ito alintana. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa dalawang monitor ng kanyang computer. Dumating si Mang Tonyo ilang minuto lang ang nakalipas. Iniabot sa kanya ang isang maliit na itim na USB drive na parabang isa itong pambihirang hiyas. Galing yan sa isang technician na naawa sa sarili niya, attorney, sabi ng matandang investigador. Itinago niya ang kopya bago niya sinunod ang utos na burahin ang lahat. Ngayon, ang dalawang video ay sabay na tumatakbo sa kanyang screen. Sa kaliwang screen, ang pamilyar na video. Ang kopya yun ng pulis. Isang madilim na highway. Ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ni Don Alfonso. At sa isang iglap, isang katawan ang tumalsik sa hangin. Mabilis, brutal, walang kalaban-laban. Sa kanang screen, ang raw file, ang orihinal. Sa unang tingin, pareho lang. Ang madilim na highway, ang liwanag ng sasakyan. Pero meron itong dagdag na 3 segundo sa simula. 3 segundo na bumago sa lahat. Sa loob ng 3 segundong iyon, nakita ni Lira si Enrique Soriano na lumabas mula sa gilid ng kalsada. Hindi siya tumatawid. Nakatayo lang siya roon, gumegiwang-giwang. Ang kanyang kilos ay eratiko, na parabang lasing o wala sa sarili. May isinisigaw siya sa kawalan. Tapos, sa paglapit ng mga ilaw ng sasakyan, hindi siya umiwas, bigla siyang sumugod. Napasinghap si Lira. Inilapit ang kanyang mukha sa screen. Kitang-kita. Hindi siya nasagasaan habang tumatawid. Sumugod siya patungo sa paparating na sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang paghinga niya ay bumigat. Ang video na hawak ni Rivka, ang video na ginamit niya para sirain ang isang pamilya, ay isang kasinungalingan. Pinutol niya ang 3 segundong iyon. Ang 3 segundong nagpapakita ng desperasyon ng kanyang ama para gawing isang halimaw si Don Alfonso Villamar. Sinungaling siya, bulong ni Lira sa katahimikan ng kanyang opisina. Inedit niya ang katotohanan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang tawagan si Doña Esperanza. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Doña, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May natuklasan po ako. Mas malala pa sa inaakala natin. Sa silid-aklatan ng Villa Celestina, nakaupo si Marcos sa dilim. Ang tanging kasama niya ay isang baso ng alak at ang mga anino ng kanyang pagkakasala. Naramdaman niya ang paglapit ni Rivka bago pa man niya ito makita. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay tila lason na kumakalat sa hangin. Umupo ito sa tapat niya. Inilapag ang isang tablet sa mesa. Alam kong nahihirapan ka, mahal, sabi ni Rivka. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pekeng awa. Binuksan niya ang tablet. Ang pamilyar na video, ang inedit na video, ay nagsimulang umikot ulit.
ang nakakasilaw na ilaw, ang malakas na impact. Tingnan mo, bulong ni Rivka habang isang butil ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Tingnan mo ang ginawa ng ama mo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging malakas para sa kanya, para sa atin. Naramdaman ni Marco na parang may kung anong humigop ng hangin sa silid. Sa bawat panonood niya ng video, lalo siyang nilalam. Pagkatapos ng tawag ni Lyra, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Doña Esperanza. Pag-asa na may kasamang takot. Mas malala pa sa inaakala natin. Ano ang ibig sabihin ng abogada? Posible pa bang maging mas malala ang lahat? Ngunit sa gitna ng kanyang kaba, may isang munting apoy na muling umalab sa kanyang dibdib. Ang apoy ng pag-asa na baka sakali may paliwanag sa lahat. Baka sakali ang kanyang Marco ay hindi ang halimaw na nakikita niya sa kanyang isipan. Hawak-hawak niya ang pag-asang yon habang naghihintay siya sa sala. Hinihintay niya ang pagdating ni Lyra. Hinihintay niya ang katotohanan. Pero hindi si Lyra ang dumating. Dahan-dahang pumasok si Rivka sa sala. Wala na ang mapanuksong na ngiti sa mga labi nito. Wala na ang matalas na tingin. Ang Rivka na nakatayo sa harapan niya ngayon ay may mga matang namumugto. May mga balikat na tila pinabagsak ng isang mabigat na problema. At sa isang iglap na ikinagulat ni Esperanza, lumuhod si Rivka sa kanyang harapan. "Mama," sabi ni Rivka. Ang boses ay basag at nanginginig. Yumuko ito, na para bang hindi kayang salubungin ang tingin ni Esperanza. "Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat." Natigilan si Esperanza. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ito ba ay isa na namang palabas? "Hindi ko na po kaya, Mama." Patuloy ni Rivka habang ang mga luha ay isa-isang pumatak sa sahig na marmol. "Hindi ko na kayang itago ang sikreto ni Marco." Ang pangalan ng kanyang anak ay tumusok sa puso ni Esperanza na parang isang punyal. Anong sikreto? Dahan-dahang itinaas ni Rivka ang isang tablet. Ang kamay nito ay nanginginig. "Gusto ko lang pong malaman niyo ang totoo, Mama. Para maintindihan niyo kung bakit siya nanahimik. Para maintindihan niyo ang bigat na dinadala niya." Ipinakita niya kay Esperanza ang video. Pinanood ni Esperanza ang lahat sa screen. Ang madilim na highway, ang mabilis na sasakyan, ang katawan ng isang tao na tumilapon na parang isang basahan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Isang pigil na hikbi ang kumawala sa kanya. Ang kalupitan ng eksena ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi iyon ang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya ay ang mga salitang sumunod mula kay Rivka. "Ipinakita po sa akin yan ni Marco bago pa kami ikasal." Bulong ni Rivka, puno ng pighati. "Inamin niya sa akin ang lahat." Umiiyak siya, nagmamakaawa na itago namin ang sikreto para sa pangalan ng pamilya. Para kay Esperanza, ang buong mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng tunog ay nawala. "Mahal na mahal ka niya, Mama." Dagdag pa ni Rivka, bawat salita ay isang karayom na lalong ibinabaon sa sugat. Kaya lang, mas natatakot siyang masira ang pangalan ng mga Villamar. Pinili niyang protektahan ang alaala ng kanyang ama. Kahit na ang kapalit ay ang sakit na nararamdaman ninyo. Sa sandaling iyon, ang maliit na apoy ng pag-asa sa puso ni Esperanza ay namatay. Hindi lang ito namatay, para itong binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang pananahimik ni Marcos sa kasal, hindi pala iyon dahil sa kahinaan. Isa pala iyong desisyon, isang kalkuladong pagpili. Pinili niyang pagtakpan ng isang krimen. Pinili niya ang isang patay na ama kaysa sa isang buhay na ina. Tumingin si Esperanza kay Rivka, ang babaeng lumuhod at umiiyak sa kanyang harapan. Pero hindi na galit ang nakita niya. Wala nang kahit anong emosyon. Ang nakita niya ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya naging bulag. Ang tunay na traidor ay hindi ang babaeng ito.
Ang tunay na pumatay sa kanyang puso ay ang sarili niyang anak. Dahan-dahan siyang umatras, palayo kay Rivka, palayo sa laso na dinala nito. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay, naging isang blangkong maskara ng kawalan. Ang sakit ay napakatindi, kaya't wala na siyang maramdaman. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Lira, ang mukha ay puno ng determinasyon. Donya, may dala akong ebidensya. Ang totoong natigil si Lira nang makita ang eksena. Si Rivka na nakaluhod at si Doña Esperanza na nakatayo na, parang isang estatwa. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Doña Esperanza? Tawag ni Lira, lumalapit. Dahan-dahang lumingon si Esperanza. Ang mga mata niya ay walang buhay, walang emosyon, walang pag-asa. Umalis ka na, bulong niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa isang puntod. Tapos na ang lahat. Nakatayo si Marcos sa balkonahe, hawak ang baso ng alak na kanina pa hindi nababawasan. Ang mga salita ni Rivka kanina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na lalong kumakalat sa kanyang kaluluwa. Naniwala ka sa akin? Oo, naniwala siya. Dahil mas madaling maniwala sa isang kasinungalingan na nagbibigay sa kanya ng dahilan para maging duwag. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para isigaw ang kanyang galit, pero naunahan siya ng isang boses na kalmado pero may bigat. Mr. Marco Villamar? Sino to? Attorney Lira Mendoza po. Pumunta ka ngayon dito sa Villa Celestina. Kung may natitira ka pang kahit katiting na pagmamahal para sa iyong ina, pumunta ka dito ngayon din. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Lira ang tawag. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang ito na yon, ang paghuhukom. Pagdating niya sa sala, ang eksena ay parang isang ilong litrato. Ang kanyang ina, nakatayo na parang estatwa. Si Rivka, na mukhang nagulat sa pagdating niya. At si Lira Mendoza, nakatayo sa gitna na para bang isang general na handa nang mag-utos ng digmaan. Marco, mahal, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rivka. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso, pero umilag siya. Hindi pinansin ni Lira si Rivka. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Marco. Mabutit dumating ka dahil kailangan mong makita ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa'yo. May kinuha si Lira na isang remote control. Sa isang pindot, bumukas ang malaking television screen sa pader. Unang lumabas ang pamilyar na video, ang inedit na video. Muli pinanood ni Marco ang mabilis na pagbangga, ang brutal na kamatayan. Napapikit siya. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay muling dumagan sa kanyang dibdib. Pamilyar, hindi ba? Sabi ni Lira. Ang boses ay matalim. Ang video na ginamit para gawing bihag ang konsensya mo. Ngayon, patuloy niya, panoorin mo ang video na hindi mo pa napapanood. Ang totoong nangyari. May pinindot siyang muli. Isang bagong video ang lumabas sa screen. Nagsimula ito. Ang madilim na highway. Ang liwanag ng sasakyan. Pero may 3 segundong nauna. At sa 3 segundong yon, nakita ni Marco ang lahat. Nakita niya ang ama ni Rivka, gumigewang-gewang sa gilid ng daan. Nakita niya itong sumisigaw. At nakita niya ng malinaw na, at nakita niya ng malinaw na malinaw kung paano ito sinadyang sumugod sa paparating na sasakyan. Parang isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagkakasala na binuhat niya sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ito ang totoong nangyari, Rivka, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi ba?
Lahat ng mata ay napunta kay Rivka. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang pagkukunwari ay nabakbak na. Inilalantad ang purong sindak sa ilalim nito. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw niya. Gawa-gawa niyo lang yan. Isa kang sinungaling na abogado. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito ay puno ng pagkataranta ng isang taong nahuli na sa kanyang sariling bitag. Dahan-dahang lumingon si Marco sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi isang bagay na mas malalim, isang malinaw at nakakapasong pagkaunawa. Niloko mo ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Pinaniwala mo ako na mamamatay tao ang ama ko. Pinagdala mo ako ng kasalanan na hindi naman akin. Sinira mo ako. Sinira mo kami. Sa puntong yun, isang bagay ang nabali sa loob ni Rivka. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na hindi masaya, kundi puno ng kabaliwan at pagkasuklam. Oo, ako nga ang gumawa. Sigaw niya. Itinuturo silang lahat. At dapat lang sa inyo yan. Mga manloloko, mga magnanakaw. Kinuha ng ama mo ang lahat sa amin. Ang negosyo, ang dignidad, ang buhay ng tatay ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi siya magiging desperado. Kung hindi dahil sa inyo, hindi siya mamamatay. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, ngunit wala na itong epekto. Ang katotohanan ay lumabas na, at sa wakas, bumaling ang tingin ni Marco sa kanyang ina. Nakita niya ang bakas ng sakit sa mukha nito, ang mga luhang hindi na nito pinipigilan, ang lahat ng sakit na idinulot niya, ang kahihiyan, ang pag-abandona, ang paniniwala na siya ay isang traidor, ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Lumakad siya patungo sa kanyang ina at sa harap ng lahat, lumuhod siya. Niyakap niya ang mga binti nito, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Ma, patawad. Naging duwag po ako. Patawad. Patawad po, Mama. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang iyon na para bang iyon na lang ang tanging salitang alam niya. Ang lahat ng takot, lahat ng bigat, lahat ng pagkakasala ay ibinuhos niya sa sahig na yon, sa paanan ng babaeng sinaktan niya ng lubusan. Nakita ni Rivka ang eksena, ang pagkatalo niya, ang pagbagsak ng kanyang plano. Walang emosyon, dahan-ahan siyang tumalikod. Walang nagsalita para pigilan siya. Naglakad siya papalabas ng Villa Celestina, palayo sa mga guho ng kanyang paghihiganti. Sa sala, ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pag-iyak ng isang lalaking sa wakas ay natutong humingi ng tawad. Nakatitig si Doña Esperanza sa kanyang anak na nakaluhod at humahagulgol sa kanyang paanan. Ang kanyang puso ay puno ng mga sugat, ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito, pero hindi ito para itulak ang anak palayo. Dahan-dahan niyang ipinatong ito sa ulo ni Marco. Ang kamay na ipinatong ni Doña Esperanza sa ulo ni Marco ay naging simula ng lahat. Hindi ito nag-alis ng sakit sa isang iglap, pero isa itong pangako. Isang pangako ng paghilom. Tumayo ka, anak, bulong ni Esperanza. Ang kanyang boses ay mahinahon. May halong pagod, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan. Oras na para bumangon. Lumipas ang ilang buwan. Si Rivka Soriano ay naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi na rin nila sinubukan panghanapin. Para kay Esperanza, ang pagkawala nito
ay hindi isang tagumpay, kundi isang malungkot na paalala kung paano kayang sirain ng galit ang isang tao. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mga pader ng Villa Celestina. Ang mga mamahaling porselana ay pinalitan ng mga libro. Ang mga engranding figurin ay pinalitan ng mga halamang nakapagpapasigla. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ay napuno ng bagong buhay, ng mga tawa, ng mga kwentuhan, at minsan ng mga iyak na puno ng pag-asa. Hindi na ito ang Villa Celestina, ang simbolo ng yaman ng mga Villamar. Ito na ngayon ang Celestina Sanctuary, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang nasa kanilang katandaan na inabandona, inabuso, o simpleng nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Ang pundasyong itinayo ni Esperanza para agawin ang kapangyarihan ay naging isang instrumento para magbigay ng kapangyarihan sa iba. At si Marco, hindi na siya ang aroganteng tagapagmana. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa mga board meeting, kundi sa pakikinig. Nakikinig siya sa mga kwento ng isang lola na pinalayas ng sarili nitong mga anak. Nakikinig siya sa mga pangarap ng isang dating guro na gusto pa ring magturo kahit ulyanin na. Ang bawat kwento ay isang sampal sa kanya, isang paalala ng kanyang pagkukulang sa sarili niyang ina. At bawat pagtulong niya ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Siya na ang namamahala sa pundasyon at sa santuwaryo, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lingkod. Ito ang kanyang penitensya. Ito ang kanyang pagtubos. Isang hapon, habang naglalakad si Doña Esperanza sa hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. "Ma," sabi ni Marco. Napangiti si Esperanza. Ang hardin, na dati sementeryo ng masasakit na alaala, ay muli nang naging kanlungan niya. Ang mga rosas ay muling namumulaklak. "Ang ganda ng mga bulaklak ngayon," sabi ni Esperanza. Hinahaplos ang isang pulang rosas. "Katulad ninyo, ma," sagot ni Marco. Isang ngiti na may bahid ng lungkot, ngunit puno ng katapatan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad sila ng magkatabi. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Tahimik sila ng ilang sandali, ninanamnam ang kapayapaan na matagal na nawala sa kanila. "Salamat, ma," biglang sabi ni Marco. Huminto sila sa paglalakad. "Para saan?" Humarap si Marco sa kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na nag-alaga sa kanya, nagpakain at hindi bumitaw kahit gaano pa siya kasama. "Salamat, dahil hindi mo ako sinukuan." Isang luha ang pumatak sa mata ni Esperanza, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. Ang isang ina ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang anak, sabi niya. Pero ang mas mahalaga, Marco, ay natuto kang huwag sukuan ang sarili mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang hangin ay malamig, pero ang kanilang mga puso ay mainit. "Ma," muling sabi ni Marco. "Salamat." Tumingin sa kanya si Esperanza, naghihintay. "Dahil tinuruan mo ako na ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi ang kabutihang pinipili nating ibigay sa isa't isa." Ngumiti si Esperanza, isang ngiti na puno ng pagmamahal at kapatawaran. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa gitna ng hardin ng kanilang bagong simula, magkahawak kamay na naglakad ang mag-ina patungo sa liwanag.